Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell button for my future videos. Thank you. Importante po ito. Every time na, sige, mauna po palagi ang inahin pag magsisetting kayo. Sapagkat ang huli nyo ipapasok ay ang broodcock. Sapagkat para maiwasan po, napapaluin ng inahin. Ang inahin ng broodcock. Kasi pag nauna po ang broodcock, pag pinasok nyo inay, papaluin niya po yan. Kaya minsan ayaw na mangitlog, nasasaktan pala, sisira. Patay po ang pulet kapag pinalo ng broodcock, sa lakas niya pumalo. So ito na po yung good example na sinasabi ko sa inyo na proven broodcock over pulet. 6 years old na po yung broodcock. At ang tatlo naman po ay pulet. Yan po, para yung similya ay wala tayong fertility issues na tinatawag. So importante po, inuulit ko, una ipapasok ay ang pulet bago ang proven broodcock. Ito po, 6 years old na, pero sariwa-sariwa pa. Lahat po na naka-acquire o kaya meron ng linyada ko, yung pong broodcock, ang talagang producer, lahat po ay nagtataglay ng dugo na yan. So, dapat kayo po as a breeder ang nakakaalam kung alin na ikukumbay nyo. So na-maintain po dito yung linyada. Sila po ay hybrid vigor, pareho yellow-legged Dutch, pero wala po relationship. Wala po ito, ready, semen in na tinatawag. Ano po, pakita, maganda pa yung broodcock kahit ay 6 years old. Ang pulet naman po ay 10 months. Para siya ay hindi malalaspag, ang quality, ang size ng itlog, pati po ang similya. Lagi po tatandaan, importante ang ratio na isang broodcock o broodstag sa tatlong inahin man o pulet. Ito po, hindi naman siguro mag-aanak ito ng hindi quality. Depende pa rin po, kahit paano pong quality na linyada niyan, at yan naman ay nagkasakit, wala rin po yon. Importante po yon. Laging dapat ay healthy. Ay ulit ko, kapag po may kapintasan, ay huwag na ninyong gagamitin. Yun nga pong walang kapintasan, ay natatalo. Yung pakayang meron kang masasabi o depresya na makikita sa mga materyales. Iba na po ang level ng labanan ngayon. Masyado ng napakasikip. Kaya dapat po meticuloso ka rin. Kumbaga sa parehas kayong piling-pili ang materyales, at di magkakatalo po ay sa alaga na naman. 25% po para sa akin ay bloodline, 25% ang swerte malas, 50% ay kung paano mo siya inalagaan. Ganun po ako sa conditioning or pag lumalaban. Lagi po maingat sa materyales. Pinakargahan ko lang ito na similya, then ay individualize ko na po sila. Magpapunta na po sa single mating. Sinek ko mabuti, 1 whole day ang quality. Kabisado ko po ito, masyado na malalim yung pulet. Kaya ibinalik ko, nahabol ko po yung dugo noong broodcock na proven na pre-potted, ay papasa niya talaga yung characteristic. At marami na rin nanalo dito sa anak nito. Kaya po, ito ay ingat na ingat ko. As long na kumakasta po ang broodcock, kahit anong edad niyan, may similya po. Mababawasan ang fertility, pero laging makakaanak yan. Depende sa health condition po, sa health status. Kaya dapat po hindi laspag. Ang tao nga nalalaspag eh. Yung pang manok o broodcock na maraming kinakalantare. Maingat po. Inuulit ko, laging maingat, lalo na kung ito ay proven. Ito po yung mga anak ng proven hen.
kabila na malakas na ulan, saka bagyo. Almost 1 week po, 7 days na umulan. Ito po yung anak nila. Imagine 6 years old na, oh. Magaganda pa anak. Basta alam mo lang ang gagawin. Sila. Puputla, kailangan i-deworm, i-dilaws ito. Ganda pa. Tatanda na po na magulang nito. Pero kaya nga po, importante yung first 15 eggs lang per season per hen ang kukuhanin mo sa bawat inahen para hindi sila malalaspag. Kahit even 5 to 6 years old nagagamit pa. Nagdala-dalawang baby po ulit na yan, oh. Lo, yung dalawang to, oh. Tingnan nyo yung binti, ipis, quality pa hong mag-anak. Magkamukha. Po. Ito magkamukha. Ang tatanda na po ng kanilang ina. Ngayon natin yung iba pa. Po. Hiwalay sila. Group them according to size, not according to age. Ang ganda, oh. So, konti nga sila. Ang lalaki 10, ang babae 16 siguro, o 26. Enjoy naman po. Ang ganda nila. Ito yung mga binti, tuhod makinis, pinong-pino. Kahit umulan, bali wala, kompleto ng bakuna nila, eh. So mga 4 months old na ho ito, eh. Ang pakain lang po dito sa day 1 pagkapisa, super sisiw hanggang 4 months. 3.5 months of age, hahaluan nyo na ng Max na may grains para ma-exercise na yung gizzard, mabilis magtunaw. So kaya po kung marami ako naiipon na inihin, pero hindi lahat nagagamit ko yan. Iba na pupunta sa free raffle pag may seminar. Yan nyo po. Kasi solid ang tinatawag na genetic transfer. Kasi una 15 itlog lang. Yung ibang hen hinihigpitan ko 10 itlog lang ang kinukuha ko bawat inahen per season. Hindi ko po kailangan ng marami. Hindi naman paramihan ang usapan. Ang usapan ay kung pasado ba sa standard mo yung mapuproduce mo, quality ba. So ilalaban to kung gagawin ka. Pero alam ko banded to ng late born ng WPC, yung mga tanda uniform. Ang papo yun, isang yun, no? Bata pa lang ho, kumbaga sa tao, alam mo na ang potensyal, kulay, istasyon, tuhod, shape ng katawan, yung vital statistics. Kita mo na dito sa isang ito, alam mo na po itong ano. Ito pa yung iba, pula ang mukha niya, pwede nyo i-enrage. Ginagawa ko lang na sila na silungan, temporary. Tingnan pag imagine 7 days na continuous na malakas ang ulan, 24 hours a day umuulan, kaya. Tingnan, bukod sa kukunti, tanda ninyo, bukod sa solid at genetic transfer, pag first 15 eggs lang kinukuha mo per inahen, ay kung magkasakit man ay madaling gamutin. Ito hindi yun, wala. Hindi ba? Ang ganda nila. Hindi yung pagpunta mo. Ay Diyos ko, kung puro may sakit, ay magaling pa, pinagpapatay. Maganda itong isang ito. Lalo na pag natiwan. Magkakapatid, magpipinsan.
Anak po na magkakapatid na proven hen. Kaya ingat na ingat po sila. Kaunti nga. Ilan na naman po. Kaya ganda na po isang ito. Ang kulay. Kitang paho natin. Kumusahin sila pero solid oh. Pang material na, tanda niya pag line breeding, pang material na, panlaban pa. 21. Yan po, pagka 3.5 months o 4 months onwards, dapat po may grains na. Para as early na exercise na ang gizzard. Sapagkat importante po yun para siya ay ang foundation na ibigay nyo ay mabilis magtunaw. Sapagkat kapag mabilis po kumain at magtunaw, ay mabilis din niya po pinapatay ang kanyang kalaban. Exercise na po yan. Ayan, yung problema, dapat hulihin na itong malaking to. Straight ko kasi papaluin niya yung maliliit. Doon na po magsisimula magkasakit yun. Bakit hindi ikaw ang kumakain, biglang may tatadyak sa likuran mo. Ewan ko kung hindi ka magsuka ng dugo at kung makakain ka pa. Ayan, hari po siya. Meron na po siyang pahila, tingnan nyo. Yung temporary cord para anytime na pwede na siya itali. Siguro 3 weeks pa. Kailangan punong muna ang katawa bago i-cord. Hari siya. Diba? Maganda ito straight comb na to. Kasi pag maaga mong hinuli para sa akin, nagkakasakit na-stress talaga. Maganda, itali. 6 months na. Kaya lang, delikado na po yun. Dapat as early as 5 months, nagbabantay ka na. Kasi anytime pwede magpatayan yan.